Pagkatapos makipagduelo ni Rodwell sa kalaban niya, bumalik siya sa kastilyo at tinanong niya sila kung tagumpay ba ang plano nila. Tumugon si Flora na tagumpay sila dahil sa kanya, kaya't napangiti si Rodwell dahil tagumpay sila. Napangiti rin si Flora, ngunit medyo nag-aalala siya para sa kapatid ng ating bida kung ito ay masawi sa kanilang laban. Makikita ang commander ng Kronos Empire, siya si Count Fabio. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na ihanda nila ang flare catapult at ang mga mages para atakihin ang pader ng kalaban nila. Makikita ang maraming mages na nagsidatingan sa paligid nila, at ang mga flare catapult ay handa na rin para umatake sa kanilang mga kalaban. At sa pader ng kastilyo ng Cairo ay naghahanda na sila sa mga atake ng kalaban nila sa kastilyo. Tinanong naman ni Count Vanderburg kay Flora kung kailan niya balak i-activate ang mga magic traps nila. Tumugon naman si Flora, sinabi niya kung magmamadali sila, maaaring magkaroon ng oras ang mga kalaban nila para kontrahin ito. Sinasabi dito na sa 300 metro pa sila mula sa magic traps, at hindi nila sila mapapatay ng sabay-sabay sa isang atake lang. Kaya't kailangan nilang mapalapit sila sa loob ng 100 metro mula sa magic traps nila. Dahil ang kahinaan ng mga mages kapag nasa pinakamataas sila sa paggamit ng kanilang antas ng magic. Kaya kung i-activate nila ang mga magic traps nila sa oras na iyon, mawawala ng kakayahan ng mga mages dahil sa counter current. Pagkatapos marinig iyon ng commander nila kaya sumang-ayon na rin siya sa kanya, sinabi niya sa kanya na bigyan niya sila ng senyales kapag oras na i-activate nila ang magic traps. Makikita ang mga mages na naghahanda upang umatake sa kastilyo ng kanilang kalaban gamit ang flare catapult, at sabay-sabay silang nagkakast ng kanilang mana sa kanilang mga palad. Matapos naman makita ni Flora na nagsimula na ang mga mages ng kanilang kalaban, mabilis na sinabi ni Flora na ngayon para i-activate nila ang kanilang mga magic traps. Kaya't dahil doon iniutos kaagad ng commander nila na i-activate na nila ang mga magic traps nila. Ikinagulat naman ito ng mga mages ng kanilang mga kalaban, at huli na para maramdaman nila ang mga bomba sa kanilang kinatatayuan. Makikita ang malaking pagsabog sa kanilang kinatatayuan, at hindi nila nagawang umalis o makatakas dito. Matapos nun, naiinis naman ang commander ng kalaban nila, dahil nagpupumilit pa ang mga taga-Cairo na labanan sila. Matapos niyang makita ang mga mages niyang naubos, sinabi niya sa kanyang mga sundalo ng Kronos na makinig sila sa kanya. Dahil sa kanilang mga kaaway na nangangahas na isipin na kaya nilang manatili laban sa mga taga-Kronos. Kaya't sinabi niya sa kanila na ipakita nila sa mga taga-Cairo kung gaano kalakas ang mga taga-Kronos. Kaya't dahil doon iniutos niya sa kanyang mga sundalo na sumalakay na sila sa kastilyo ng Cairo, at makikita ang daan-daang sundalo na sasalakay sa kanila. Kaya't nagsimula na ang mga labanan nila sa kastilyo, sinabi ng mga sundalo ng Cairo na pigilan nila ang kanilang kalaban at itulak ang hagdan palayo sa pader. Ngunit makikita ang isang taga-Kronos na malapit nang makapanik sa kastilyo ng Cairo na may masamang balak. Ngunit may isang taong pina na siya sa ulo upang hindi siya makakyat sa kastilyo, kaya't kinamatay niya ito. Dahil doon sa pana na tinamaan siya sa ulo, nahulog siya pababa ng kastilyo. Si Flora pala ang pumana sa kanya, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na huwag silang mawalan ng focus sa laban. Dahil ngayon na nawala na ang mga mages ng kanilang mga kalaban, sila na ang may kalamangan. Sinabi niya sa kanila na huwag nilang hayaang makabawi ng lakas ang kanilang mga kalaban. Dahil kapag bumagsak ang Western Frontline, ang mga pamilya nila sa Cairo ay malalagay sa panganib. At ang mga labanan ay napakatindi dahil patuloy pa rin silang inaatake ng mga Kronos, kaya't tumagal ito hanggang sa sumunod na araw. Ang Kronos Empire, na noong una ay parang kaya nilang pabagsakin ang kastilyo ng Cairo anumang oras, ay nagsimulang mapa-attract sila sa paglipas ng panahon. At sa ikatlong araw, sumikat na ang araw sa ikatlong linya ng depensa ng Western Frontline. Sa oras na rin iyon, dumating na ang hukbo ni Roman sa Western Frontline upang tulungan sila sa kanilang mga kalaban. Nang makita ng mga taga-Kronos ang hukbo na pinamumunuan ng ating bida, sila ay lahat na umurong agad sa laban. Pinuri naman ng commander ng Western Frontline ang husay ng ating bida, dahil nagawa niyang tapusin ang rebelyon sa Cairo sa loob ng isang araw lamang. Kaya't dahil sa kanya, makakapagpahinga na rin sila sa araw na ito. Ngunit sinabi ng ating bida sa kanila na hindi pa nagtatapos ang lahat, at nakiusap siya sa kanya na tipunin nila ang kanilang mga sundalo ngayon na mismo. Nagtataka naman si Count Vanderburg kung para saan iyon, dahil lahat ng mga maharlikang nagsabuatan sa imperyo ng Kronos ay bumagsak na, at sila rin ay sumugod sa pagsalakay sa kastilyo ng Cairo, kaya't ang kanilang mga kaaway ay mawawala na sa lalong madaling panahon. Kaya't tinanong niya sa ating bida kung pwede niyang malaman
kung bakit kailangan nilang tipunin ang kanilang mga sundalo. Tumugon naman ang ating bida at may tinuro sa mapa, dahil ang mga kaaway nila ay sumalakay sa teritoryo ng Cairo. Dagdag pa niya na sanay na ang mga tao sa mga paglusob ng Kronos Empire sa Cairo, ngunit mula ngayon kailangan nilang ipakita sa kanila ang ibang pag-uugali. At dahil inatasan siya ng kanilang hari na pinagkalooban siya ng buong otoridad sa digmaang ito, kaya't nakiusap siya sa kanila na tipunin nila ang kanilang mga sundalo at ihanda ang pagbubukas ng mga pintuan sa kastilyo. Dahil susundan nila ang mga sundalo ng Kronos Empire na nais bumalik sa kanilang kaharian at haharapin sila. Kinabigla naman ito ni Rodwell sa pag-uugali ng kuya niya kung siya ba talaga si Roman na kilala niya. Dahil sa huling alaala niya patungkol sa kuya niya ay isa siyang walang kwentang tao na adik sa alak, at kinamumuhian niya ang anumang may kinalaman sa mga espada, at palagi siyang hinahatak palayo ng mga tauhan ng seguridad matapos siyang magdulot ng gulo sa mga restaurant. Ngunit ngayon matapos niyang makita siya, iniisip niya kung paano naging ganito kabilis ang pagbabago ng kuya niya. Tingin niya kung siya nga ang Roman na kilala niya noon, bagaman hindi na siya katulad ng dati, pero siya pa din iyon. Dahil namuhay siya rito na may iisang isip sa Western Frontline upang pagbutihin ang reputasyon ng kanilang pamilya. Gulong-gulo na siya dahil isang iglap lamang, nagawa ng kuya niya na gawing walang kwenta ang lahat ng kanyang mga ginawa rito. Sinasabi ng mga tao na siya ang kinabukasan ng pamilyang Dimitri, ngunit sa isip niya, isa lang ba siyang walang halaga na patuloy na nagpupumilit? At tinanong niya sa sarili niya kung ano ba ang dahilan ng pamumuhay niya dito, dahil doon iba't ibang mga emosyon ang naiisip niya patungkol sa kanya. Napansin naman ng ating bida ang nangyari sa kanyang kapatid dulot ng nangyaring paglusob ng kanilang mga kalaban. Sumingit naman si Baron Noel sa kanilang usapan, at sinabi niya na kahit sundan nila ang mga sundalo ng Kronos Empire, kaya tinanong niya sa kanya kung makakatulong ba ito sa kaharian ng Cairo. Sinabi naman ni Flora na ang mga sundalo nila sa Western Frontline ay pagod na sa pagtatanggol sa kastilyo sa nakaraang mga araw. Kaya't ang pagbubukas ng mga pintuan sa ngayon ay parang pagpapakamatay nila. Sinabi ni Count Vanderburg na ang Western Frontline ay isang mahalagang lugar, kaya't ang kanilang misyon ay hindi ang pumatay ng mga sundalo ng Kronos Empire, kundi ang protektahan ang kaligtasan ng Cairo. Tinanong naman niya kung may dahilan bang galitin nila ang isang pugad ng mga bubuyog. Tinanong naman ng ating bida sa kanila kung iyan na ba ang pinakamagaling na ideya na maibibigay nila sa kanya. Dahil alam nilang lahat ang katotohanan, ang Kronos Empire ay kasalukuyang nasa digmaan laban sa Southern Kingdom Alliance. Kaya't ang kanilang mga kaaway ay hindi kayang magpakilos ng lahat ng kanilang hukbo sa ngayon. Sinabi niya ng seryoso sa kanila na hindi na mananatiling walang kibo ang Cairo at papayagan ang Kronos na maghasik ng karahasan sa kanilang bansa. Sinabi niya na ito pa lang ay sapat ng dahilan para gawin nila iyon. Matapos iyon marinig ng commander ng Western Frontline, medyo natakot siya sa kanya kaya't tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, lumipas na ang gabi at nagpahangin muna si Flora sa labas. Sa isip ni Flora, patungkol sa ating bida ay pareho pa rin siya katulad ng huling kita niya sa kanya. Nang oras na akala niya ay medyo iba na siya sa kanyang dating walang muwang na sarili, na hindi niya iniisip na kaya niya maging katulad niya. Matapos niyang mag-isip-isip nagulat siya sa kanyang nakita sa itaas ng kastilyo. Nakita niya nag-uusap ang dalawang magkapatid matapos ang matagal na hindi nila pagkikita. Kinausap naman ng ating bida si Rodwell, dahil narinig niyang nasugatan ang kanyang mata sa huling duelo nila. Sumagot naman ang kapatid niya na huwag na siyang alalahanin tungkol doon. Narinig din ng ating bida na siya ang nagpabagsak sa mga mages ng Kronos. Pinuri niya siya dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi tatagal ang Western Frontline hanggang sa dumating siya. Sa isip ng ating bida na si Rodwell Dimitri, ang kanyang kapatid sa dugo. Matapos marinig iyon ni Rodwell, medyo nahiya siya sa mga sinabi ng kuya niya dahil biglaan niyang sinasabi iyon sa kanya. Tulad ng pagbuo ng ating bida ng mga ugnayan sa mga tao sa paligid niya sa buhay na ito, at sa mga bagong kakilala niya, isusunod naman niya ang kapatid niya na si Rodwell. Sinabi ng ating bida sa kapatid niya na maaaring ayaw niya pa din sa kanyang presensya, pero sinabi niya na tandaan niya ang isang bagay na ito. Sinabi niya kung susundan niya siya sa simula bukas, na ipapakita niya sa mundo kung anong halaga ang kailangang nilang bayaran sa panggugulo sa isa sa mga Dimitri. Dahil ang kapalit ng pagkakuha nila ng mata ng kapatid niya ay ang maraming buhay ng mga sundalo ng Kronos ang kapalit nun. Kaya't, sinabi niya na tandaan niya na siya ay ang kanyang kapatid.
Binalita ni Baron Charlton kay Count Fabio na ang rebelyon na ginawa ni Marquis Benedict ay tuluyan ng napigilan. Siya ang diplomatic bureau ng Kronos Empire na si Baron Charlton. Dahil ngayon na narito na ang Royal Army sa Western Frontline, sa tingin niya ay pinakamainam na umatras na sila. Nainis naman si Count Fabio kay Marquis Benedict dahil nagpumilit siyang sumalakay sa Western Frontline para sa kanya, ngunit hindi man lang tumagal ng isang araw ang kanyang rebelyon, kaya't sinabi niya kay Baron Charlton na hindi siya tatakas ng ganito na lamang. Dahil malaki ang naging pagkalugi ng kanilang puwersa sa nakaraang mga araw, kaya't hindi niya papayagan ang kanyang sariling dangal na tumakas ng nakakahiya. Naiintindihan naman ni Baron Charlton ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang Kronos Empire ay kasalukuyang nakatutok ang kanilang puwersa sa pakikipaglaban sa Southern Kingdom Alliance. Kaya kung mawawalan pa sila ng mas maraming puwersa, maaapektuhan din ang South kung saan nakikipaglaban sila. Kaya nakiusap siya kay Count Fabio na pag-isipan niyang mabuti ang bagay na ito. Kahit naiinis si Count Fabio sa mga nangyari sa kanya, pumayag pa din siya na umatras sila sa laban sa Cairo. Kaya sinabi niya na uurong na sila sa pagsikat ng araw bukas. Samantala kinabukasan, papaalis na ang mga taga-Kronos sa border ng Cairo. Sinabi naman ng isang sundalo sa commander nila kung mag-iiwan ba sila ng ilang mga scouts sa paligid nila kung sakaling magkaroon sila ng hindi inaasahang sitwasyon. Ngunit sinabi ni Count Fabio na hindi na nila kailangan iyon. Nagulat naman ang kanyang tauhan kung bakit tumanggi ang kanilang commander. Dagdag niya pa habang naiinis siya, dahil kung magpapadala ang Cairo ng mga tao para habulin sila gaya ng sinabi niya sa kanya, mas matutuwa pa nga siya roon na magkakaroon sila ng pagkakataong upang pabagsakin ang Cairo pati na ang Western Frontline ng sabay. Sa hindi nila inaasahan, sa dulo ng likuran nila ay papalapit na ang hukbo ng Cairo para atakihin sila. Napansin naman ito ng isang knight ng Kronos dahil naririnig niya ang mga yapot ng mga kabayo na paparating sa kanila. Ito ay pinangunahan ng commander ng Western Frontline na si Count Vanderburg at kasama niya din si Flora. Kaya't dahil doon, binalita nila agad sa kanilang commander ang nangyari. Sinabi niya ang kanilang mga kaaway ay narito na. Nalaman niya na sinusugod nila ngayon ang kanilang mga sundalo sa likuran. Nagtataka naman si Count Fabio kung bakit gagawin iyon ng kanilang mga kalaban. Ngunit bigla siyang napangiti sa narinig niya. Sa isip niya, ito ang perpektong pagkakataon nila para sa mga taga-Cairo na gumawa ng isang hangal na pagkakamali. Kaya't huminto muna siya at sinabihan niya ang mga sundalo ng Kronos na makinig sila sa kanyang sasabihin. Sinabi niya sa kanila na tatapusin nila ang lahat ng mga salot na Cairo na walang alam sa kanilang lugar. Iniutos naman ni Count Vanderburg sa kanyang mga sundalo na sugurin nila ang hukbo ng Kronos. Makikita ang daan-daang hukbo ni Count Vanderburg na walang takot na sumugod sa likuran ng kanilang mga kalaban. Samantala noong gabi bago maganap ang labanan, sinabi ng ating bida ang hukbo ng Kronos ay naghahanda ng umatras gaya ng kanilang inaasahan. Sinabi niya ang kanilang plano ay magiging simple lamang, dahil ang kanilang mga kaaway ay magpapanatili ng mahabang formation sa kanilang pag-urong, kaya't pagkatapos nilang hatiin silang dalawa, sasalakayin nila ang gitna at likuran ng sabay. Sinabi niya na aatakihin nila ang gitna kasama sina Rodwell at Chris. At si Count Vanderburg naman ang sasalakay sa likuran ng kalaban nila kasama si Flora. Sinabi ni Baron Noel na bagaman maganda ang kanilang plano, masyado itong delikado sa kanila kung hahatiin nila ang kanilang puwersa sa ganitong paraan, lalo na para sa pag-atake nila sa likuran. Tumugon naman ng ating bida na kapag umabot na sa isang tiyak na antas ang pag-atake nila sa gitna ng kanilang kalaban, ipapadala niya si Chris at ang kanyang mga sundalo sa likuran. Kaya pagkatapos nilang putulin ang formation sa gitna ng kanilang kalaban ay magpapadala ito ng kalituhan sa kanilang mga sundalo, kaya't kailangan nilang patuloy na ipitin sila upang makamit nila ang tagumpay. Sinabi niya na ito ay tiyak na garantisadong tagumpay para sa Cairo. Samantala biglang may isang sundalo na taga-Kronos ang nasawi sa laban kaagad. Nagalit naman ang kanilang kasamahan dahil sila ay mga hangal. Kaya't sinabi niya na magtulungan sila upang tapusin ang kanilang mga kalaban. Dahil ang kalaban nila ay ang Cairo lamang. Kaya't sinabi niya sa kanila na huwag silang magpatalo sa kanila kung itinuturing nila ang kanilang sarili bilang mga elite ng sundalo ng imperyo ng Kronos. Nagpapatuloy pa rin ang matitinding labanan ng magkabilang panig na ayaw magpatalo sa isa't isa. Sa isip naman ni Count Vanderburg ang mga kasanayan ng mga sundalo ng Kronos Empire ay mas mataas nga kaysa sa inaasahan niya.
Dahil sa ganitong bilis, ang momentum ay mapupunta sa kanilang mga kalaban. Kaya't iniutos niya sa kanyang mga sundalo na huwag silang matakot sa kanila. Dahil ipapakita nila sa mga atrocious na sundalo ng imperyo kung gaano kalakas ang Cairo. Sa oras na iyon, hindi tulad ng mga sundalo ni Count Vanderburg na nahihirapan na makipaglaban sa kanilang mga kalaban. At sa lugar naman kung nasaan ang mga bida natin na may isang panig na masaker ang nagsisimula sa gitna ng mga kalaban nila. Makikita na ginamit ng mga sundalo ng ating bida ang kanilang aura sa pakikipaglaban at sila ay walang takot na sinusugod ang mga taga-Kronos. Naguguluhan naman ang mga sundalo ng Kronos sa kanila, dahil mukha lang silang karaniwang mga sundalo, ngunit kaya nilang gumamit ng aura. Dahil sa lakas nila, sila ay pinagpapaslang ng walang kalaban-laban sa mga sundalo ng Dimitri. Habang sa malayong lugar, pinapanood ito ni Roman at Rodwell sa pakikipaglaban nila sa mga taga-Kronos. Sobrang nagulat naman si Rodwell sa nakita niya, dahil sa mga sundalo nila ay kayang tapatan ang mga kalaban nila. Sa isip naman niya laban sa mga sundalo ng Kronos Empire na kilala sa pagiging malakas, ngunit lubusan silang tinatalo ng mga sundalo ng Dimitri. Nagpapatuloy pa rin ang mga pagmasaker sa mga sundalo ng Kronos sa gitna dahil sa lakas ng mga bida natin sa laban. Sa isip niya, ang mga sundalong iyon ay hindi espesyal, kundi lahat ng sundalo ng Dimitri ay naging parang mga halimaw. Nagulat siya at tumingin siya sa kanyang kuya dahil lahat ng ito ay nagsimula dahil sa kanya. Sa isip niya, dahil lumakas na ang hukbo ng pamilyang Dimitri dahil sa kapatid niya na si Roman, kaya't napahanga siya rito. Kaya't bigla niyang naalala noong sinabi sa kanya ng kuya niya kung susundan niya siya bukas, na ipapakita niya sa mundo kung ano ang kapalit ng pakikialam nila sa isa sa mga Dimitri. Ngunit hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin ng mga salitang iyon noong panahon na iyon. Pero sa tingin niya, naiintindihan niya na ngayon. Matapos naman makita ng ating bida na sumang-ayon ang kanyang mga plano, tinawag niya naman si Chris. Sinabi niya sa kanya na hahatiin nila ang kanilang mga grupo gaya ng pinagplanuhan nila kagabi. Na ihahatid ni Chris ang kanilang mga sundalo sa likuran ng kalaban nila upang tulungan nila ang mga kakampi nila. At siya naman ay pipigilan niya ang natitirang hukbo ng mga Kronos na papalapit dito sa gitna. Nagulat naman ang kapatid ng ating bida dahil haharapin ng kuya niya na mag-isa ang natitirang mga kalaban nila. Kaya't sumunod agad si Chris sa utos ng kanyang lord, kaya't sinabi niya sa mga kasamahan niya sa Group 2 na sumunod sila sa kanya. Hindi makapaniwala si Rodwell kay Chris na talaga bang iiwan nila ang kanyang kuya dito sa gitna ng mga kalaban nila. Sa kabilang banda sa likuran ng kanilang mga kalaban, nagulat ang mga sundalo ng Kronos dahil may mga pamapana sa kanila sa malayong lugar. Sa isip ni Flora na nagsisimula na silang itulak pabalik ang kanilang mga kalaban. Kaya tinawag niya ang kanilang commander upang isagawa nila ang kanilang mga plano. Naiintindihan agad ito ni Count Vanderburg sa sinabi ni Flora sa kanya. Kaya't sinabi niya na lahat sila ay maghanda para sa formation ng shield wall. Ginawa nila ang estratehiya nila na shield wall formation, sila ay gumawa ng pinagpatong-patong na kalasag na pader sa harapan ng kanilang mga kalaban. Nagtataka naman ang mga sundalo ng Kronos kung ano ang ginagawa ng mga taga-Cairo dahil sila ang unang umatake sa kanila, tapos ngayon dinedepensahan na nila ang kanilang sarili. Sinabi ni Count Vanderburg sa kanyang mga sundalo na idikit nila ang mga kalasag sa kanilang katawan at maghanda sila, at sinabi niya na huwag silang mag-iwan ng puwang. Makikita na malapit nang dumating sina Chris sa likuran nila kasama ang mga sundalo ng Dimitri upang tulungan sila. Nakita naman ito ni Count Vanderburg na paparating ang kanilang mga kakampi sa likuran nila. Kaya sinabi niya sa kanyang mga sundalo na wasakin nila ang shield wall at tapusin silang lahat. Sinabi niya sa mga sundalo ng mga Dimitri na ipakita nila sa kanila kung gaano kalakas ang mga Dimitri. Nagseryoso bigla si Chris at naghahanda siya na gumawa na mabilis na atake sa kanilang mga kalaban. At ginamit niya ang kanyang teknik na lighting flash upang mabilis niyang matalo ang mga kalaban nila, kaya't sa isang iglap lang ay nakatalo na siya kaagad ng mga kalaban nila. Napahanga naman si Flora sa kanila na gaya ng inaasahan niya sa isang knight ng pamilyang Dimitri. Sa isip niya, itinutulak nila ang hukbo ng Kronos pabalik gamit ang napakaliit na bilang ng mga sundalo nila. May isang knight naman ng Kronos ang lumapit sa kanila, dahil walang silbi ang mga kasamahan niya, kaya't sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na lumayas sila sa daraanan niya. Siya ay isa
isang 3-star aura swordsman mula sa Kronos Empire. Sinabi niya kay Chris na siya ang magiging kalaban niya. Ngunit bago niya pa matapos ang sasabihin ng mayabang na knight, ay sa isang iglap lang ay bigla siyang tinalo agad ng flash ng Cairo na si Chris. Sa isip ni Chris wala siyang pakialam kahit harapin niya ang isang 3-star aura swordsman ng Kronos dahil walang kahirap-hirap niyang tinalo ito. Sinasabi dito ang titulo ng isang tao ay magiging kilala sa buong kontinente. Iyon ang sandali kung saan tunay na nakilala ang kanyang presensya sa buong kontinente. Samantala, sa nagaganap na labanan sa Kronos Empire laban sa Cairo sa gitna ng battlefield, at nagsimula ng labanan ng ating bida ang daan-daang sundalo ng Kronos ng mag-isa, makikita na wala silang laban sa kanya kahit na marami ang bilang nila, dahil madaling silang pinagpapaslang ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Sa mukha ng ating bida, walang bahid ng emosyon sa bawat pagpapaslang niya sa mga kalaban niya. Hindi makapaniwala si Count Fabio sa lakas na pinapakita ni Roman sa laban, dahil ang mga tauhan niya ay walang laban sa kanya. Binalita naman ng isang knight sa kanilang commander na hindi maganda ang kalagayan nila sa likuran ng kanilang mga sundalo, dahil kapag sa ganitong bilis, baka tuluyang maubos silang lahat. Dahil doon, sobrang kinagalit ni Count Fabio ang mga narinig niya, kaya't sinabi niya sa kanila na alisin muna nila ang istorbo na si Roman, at pagkatapos nun ay pupunta sila sa likuran ng kanilang puwersa pagkatapos nilang talunin siya. Biglang napangiti ang ating bida sa mga nangyayari laban sa Kronos, na parang umaayon sa kanya ang plano niya, at bigla siyang sumugod patungo kay Count Fabio upang tapusin na ang laban nila, kaya't linagpasan niya ang mga natitirang mga sundalo ng Kronos. Nalaman ni Count Fabio na sinusubukan ni Roman na lampasan ang mga sundalo niya para paslangin siya. Biglang may isang malakas na knight na hinarang ang ating bida patungo sa kanilang commander. Nagboluntaryo siya para harapin ang ating bida dahil walang kayang makatapat sa kanya. Siya si Gustavo, ang ika-10 na kapitan ng Kronos Empire. Siya rin ang rank 78 sa buong kontinente na mas malakas pa kay Count Nicolas na makikita na kaya niyang tapatan ang ating bida sa laban. Sinasabing si Gustavo ang ranggo niya ay 35 sa loob ng imperyo ng Kronos. Iniisip ng ating bida na mas malakas ang taong kaharap niya kaysa kay Count Nicolas dahil napipigilan niya rin ang atake niya. Patuloy pa din silang nakikipaglaban, ang rank 35 ng Kronos laban sa strongest swordsman ng Cairo. Biglang tumalon si Gustavo pataas upang makakuha siya ng magandang distansya upang atakin ang ating bida, at sunod-sunod siyang pinapaulanan ng ating bida ng mabilis na mga atake, ngunit lahat ng iyon ay sinasalag ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa likod ng ating bida, may dalawang aura knight na biglang lumitaw sa likod niya na sabay siyang aatakihin, at biglang tiningnan sila ng masama ng ating bida na balak silang tapusin sa isang atake lang. Dahil doon, sabay-sabay niyang inatake ang tatlong mga kalaban niya, kaya't ang dalawang aura knight ay nasawi, ngunit nagawang ipagtanggol ni Gustavo ang kanyang sarili. Hindi makapaniwala si Gustavo na kaya ng ating bida na manatiling walang takot kahit laban sa pinagsamang atake ng mga aura knight. Tingin niya na mas mapanganib si Roman Dimitri kaysa sa inaasahan nila. Kaya't kung pababayaan nila siyang mabuhay ngayon, walang kasiguruhan kung paano matatapos ang digmaan na ito. Dahil doon, napagdesisyon niya na kahit na isugal niya ang kanyang buhay rito, kailangan niyang alisin ang magiging banta sa imperyo ng Kronos. Kaya't ginamit niya ang kanyang teknik na limit release at nagkaroon siya ng karagdagang lakas. Dahil doon, nag-level up ang kanyang kapangyarihan at sobrang umaapaw ang kanyang aura. Biglang may napansin ang ating bida kay Gustavo sa ginagamit niyang kapangyarihan. Nabigla ang ating bida nang makita niya na ginagamit ni Gustavo ang likas na enerhiya sa loob ng katawan niya. Sinasabi dito ang innate ay isang kapangyarihang hindi maipon sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Ito ay isang bagay na ipinanganak na taglay ng isang tao na tumutukoy sa enerhiya ng buhay na mayroon sila. Nalaman niya ito dahil nag-aral siya patungkol sa kontinente dati, ngunit hindi niya pa nakita ang anumang impormasyon patungkol sa paggamit ng innate energy sa mundong ito. At dahil dito, nais niyang maging maingat sa susunod na paghaharap nila, dahil ang kalaban niya ay maaaring maging mapanganib sa loob ng isang taon. Biglang kumilos si Gustavo sa kanyang kinakatayuan at inatake niya ang ating bida ng mabilis na pag-atake. Ngunit madaling hinaranggan ni Roman ang atake niya ng walang kahirap-hirap na parang pinag-aaralan niya ang galaw niya. Hindi makapaniwala si Gustavo
ito dahil napigilan ng ating bida ang malakas na atake niya, kaya't nagagalit siya sa kanya. Ngayon ay nagseryoso na ang ating bida at ginamit niya na ang teknik niya na Heavenly Demon Sword Technique na third form. Nakiusap si Gustavo kay Roman na huwag siyang patayin, habang makikita ang malaking alon na tinatangay siya papalayo. Kahit sumisigaw na siya at nakikiusap sa kanya, patuloy pa rin ang ating bida sa pag-atake niya dahil magiging banta siya sa kanya. Dahil doon, biglang naglaho na siya at linamon ng isang malaking alon na hindi na siya makita pa. Makikita sa kalangitan na nagkaroon ng malaking pagsabog sa gitna ng battlefield kung nasaan ang ating bida. Takot na takot ang mga sundalo ng Kronos dahil ang kanilang kapitan na si Gustavo ay natalo sa laban kay Roman. Makikita ang kanilang kapitan ay nakahiga sa sahig na wala ng buhay, at hindi na nila makilala dahil nasunog ang buong katawan niya. Dahil wala nang makapigil sa ating bida dahil sa lakas niya, unti-unting naglakad siya papunta sa commander ng kalaban nila. At biglang niya sinipa ang kabayo ni Count Fabio upang pababain siya sa kanyang kabayo. Dahil doon, nahulog siya at medyo nasaktan ang commander ng kalaban nila. Kaya't sobrang nagalit si Count Fabio sa ating bida at sinabi niya na siya ay isang maharlika mula sa imperyo ng Kronos. Sinabi ni Count Fabio habang sila'y nasa digmaan, tinanong niya sa kanya kung kakayanin niya ba ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa isang maharlika mula sa imperyo ng Kronos, na kailangan niyang mabuhay na may takot sa buhay niya sa mga pagtatangka ng imperyo na patayin siya. Tumugon ang ating bida, sinabi niya na alam niya ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang mga desisyon. Ngunit biglang binawi ng mayabang na commander ang kanyang sinasabi, at biglang sumuko na lang siya sa kanya. Sinabi ng ating bida ng seryoso kay Count Fabio na dito na magtatapos ang buhay niya. Sa isip ni Count Fabio, talaga bang plano ni Roman na paslangin siya kahit siya ay isang maharlika mula sa imperyo ng Kronos? Dahil doon, hindi na nag-alangan ang ating bida at matagumpay na pinaslang si Count Fabio. Samantala sa labanan sa likuran, kung nasaan si Count Vanderburg at si Flora, napatigil muna si Count Vanderburg dahil may napansin siyang kakaiba sa kalangitan. Gusto niya naman malaman kung ano ang pagsabog na nangyayari sa gitna ng battlefield sa Kronos dahil nagkaroon ito ng malaking usok sa langit. Masayang sinabi ni Chris kay Count Vanderburg na huwag siyang mag-alala sa nagaganap sa gitna ng battlefield. Dahil walang dapat ipag-alala basta nandito ang kanilang lord sa laban, dahil siya ay hindi matatawaran sa lakas sa pakikipaglaban. Laking pagtataka ni Count Vanderburg kay Chris kung paano siya nakakasiguro ukol doon. Samantala sa kapital ng Cairo, nakita nila ang signal ng flare na pinasabog sa kalangitan. Sinasabi dito na si Roman ay nagtagumpay sa digmaan sa Western Frontline. Samantala sa pangunahing palasyo ng kaharian ng Cairo kung saan nakatira ang hari ng Cairo na si King Daniel. Makikita sa loob ng Imperial Family na naghihintay si King Daniel ng resulta ng digmaan sa Western Frontline laban sa mga taga-Kronos. Biglang may pumasok na isang knight at binalita sa kanilang hari na sila'y nagtagumpay sa digmaan sa Western Frontline. Dahil doon, sobrang saya niya dahil sa mga natanggap niyang balita at agad siyang nagpapasalamat sa Diyos. Samantala nakipag-ugnayan muna siya sa commander ng Western Frontline na si Count Vanderburg. Sinabi ni Count Vanderburg sa kanilang hari na nagkaroon sila ng malaking labanan sa Western Frontline, at si Count Fabio ang commander ng Kronos Empire ay nasawi sa laban. At pagkatapos niyang mamatay, nahuli nila ang natitirang mga sundalo ng Kronos. Kinamusta naman ni King Daniel kung ilan ang pagkalugi sa kanilang puwersa laban sa puwersa ng Kronos. Tumugon naman si Count Vanderburg na dahil sa ating bida, ang mga pagkalugi na dinanas nila ay halos wala. Sa isip naman ni King Daniel na higit pa sa inaasahan niya ang nagawa ni Roman. Ngayon, iniisip niya na kailangan nilang siguraduhin na magiging maayos ang negosasyon nila mula sa imperyo ng Kronos. Kaya't iniutos niya sa kanyang mga tauhan na siguraduhin nila na ligtas ang mga bihag ng digmaan mula sa imperyo ng Kronos. Dahil kailangan nilang wakasan ang insidenteng ito nang walang karagdagang pinsala sa kanilang puwersa.